Baga ng baboy, kasim at saka atay. Ito yung binili ko sa palengke. Meron akong naisip na isang masarap na recipe. Ang unang first step na gagawin natin dito ay tatadtarin natin yung baga ng baboy. Hanggat kaya mong pinuhin, pinuhin mo. Kapag ganito na yung itsura niya, pwede na yan kahit papano. Ito namang atay, ganito lang kalalaki ang gagawin kong hiwa. Para ka lang naghihiwa ng minudo. Ganon din naman ang gagawin nating sukat sa paghihiwa ng mga kasim. Pagkatapos ko naman hiwain at hugasan, ang gagawin ko naman dito ay titimplahan ko lang. Lalagyan ko ng asin, lalagyan ko ng suka itong ating mga karne. Pareho din ang gagawin ko sa atay. Yun nga palang bagay, hindi ko natitimplahan. Ibababad ko lang ito ng mga kalahating oras. Habang nakababad naman yung mga karne, pupunta naman ako dito sa kawali at ito nga, gigisahin ko na yung sibuyas at bawang. Hihintayin ko lang na lumabas yung aroma nito, tapos ilalagay ko na yung baga ng baboy. So ito naman baga ng baboy, ang gagawin naman natin dito ay titimplahan lang natin ito ng patis, tapos hahalu-haluin natin to. So naglagay pa pala ako ng paminta, tapos ito hinalo-halo lang natin hanggang sa maging ganito yung itsura niya. Kapag narinig mo na sumasagitsit na o pumuputok-putok na, hanguin mo muna. So itabi muna natin itong ating ginisa na baga ng baboy. Tapos niyan, magisa ulit tayo dito sa ating kawali. Sibuyas at bawang pa rin yung aking nilagay. At kapag bumango na, ilalagay na natin yung binabad nating karne ng baboy. Hindi ko na muna isinama yung suka o yung pinagbabara niya. Hahayaan ko na muna itong masangkot siya. So magtutubig siya kagaya nito. Ang mangyayari naman yan, ilalagay na natin yung pinagbabaran. And then, saka ko naman ilalagay yung pinagbabaran, tapos titimplahan ko lang ulit ng paminta. Para bumango, lagyan natin ng konting laurel, tapos lagyan natin ng konting tubig at hayaan nating lumambot. Once na maging malambot na, ibabalik ko naman dito yung ginisa ko na baga ng baboy. Then halu-haluin lang natin. Since luto naman na yung baga ng baboy na yan, i-add na natin ngayon yung atay. Bali yung atay naman, hindi ko na isinama yung pinagbabaran. Ngayon halu-haluin ko lang ito hanggang sa maluto na yung atay. Tapos maglalagay ako dito ng pampalasa. Konting betchin lang naman. Basta wag nyo kakalimutan tikman bago nyo hayaang maluto. Kung kinukulang pa ng suka, pwede nyo naman dagdagan. Basta kung ano yung tamang lasa para sa inyo, ay okay na. Kung tawagin pala ito sa Kapampangan ay kilayin. So hindi na magtatagal, konting halo-halo na lang ay luto na ito. Ang kainaman nito, masarap siya at malambot yung atay. Pasintabi na lang sa mga hindi kumakain ng laman loob ng baboy. So hain na, at eto, kain na tayo. Nga pala, taga saan ka? Comment naman ang lugar nyo para alam ko kahit papano kung saan nakakarating yung mga video natin. Makikilike and follow na rin sana ako at i-share mo na rin itong video.